breaking news mga kababayan. Nako po, viral na viral po ito. Itong may-ari ng WJ Construction, umaming bumisita sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Halaka mga kababayan. Di ba itong gusto nila Tito Soto, Ping Lacson at ng majority na tumbukin yung mga senador dito na pagka-congressman ayaw nilang pag-usapan. Ngayon po mga kababayan, si Miss Mina na nagdala ng obligasyon na pera na sako-sako di umano, ang diretso pala dito sa opisina ni Erwin Tulfo. Mga kababayan, aba yari, imbes na yung plano tibagin si Joseph tuloy, si Jinggoy Estrada, si Escudero, si Joel Villanueva, ang nangyari, bumagsak kay Erwin Tulfo. Alaka mga kababayan. Diba ito yung gusto nila mga kababayan? Kaya nga nasabotahe si Senador Marcoleta para nga tumbukin nila ang mga Duterte Black. Ngayon, sa isang Tulfo palang bagsak. Galit na galit po si Senador Erwin Tulfo. Bakit ka dumaan sa opisina ko? Halaka. Sabi ng mga komento, si Tulfo palang dumaan dinaanan ng babae. Ngayon, wala naman kay Jinggoy, wala naman kay Joel Villanueva. Di ba yan yung sinasabi nila na CCTV na may ebidensya na nagdala ng obligasyon? Ang sinasabi nila kay Jinggoy Estrada. Tapos, dinadawit nila si Marcoleta na ang mga diskaya binayaran ng 1 bilyon. Ngayon po mga kababayan, yung plano ni Tito Soto at Ping Lacson sumablay. Kay Erwin Tulfo pala ang diretso ng babae. Alaka. Ito sinasabi ng mga komento. Ba't namumutla si Erwin Tulfo? Ito na po. Pag-uusapan po ng Net25. Talagang yung plano hindi tagumpay. Yung sinasabi ng komento. Parang hindi nagtagumpay yung protector ng congressman. Ito na po mga kababayan, panoorin. Diyan, galit na galit yung senador. Sa kanya nagpunta yung... Na pinuntahan, nung malaman na siya pala yung pinuntahan, nagalit. Nagpupuyo sa galit. Di nagmumura na naman yan. Hindi naman. Hindi naman nagmura. Hindi naman, oo. Sige, pinagtagni-tagni yung istorya na yan, ha? Kasi ang context nga niyan ay yung sinasabi ni Bryce na may nagdadala ng pera kay Senador Jinggoy Estrada. Ayun. So kapag ka ito binasa mo sa mga pahayagan at sa ilang online news, ayun nga, sasabihin yung babae na nagdadala ng obligasyon, nakita sa CCTV. Pumunta ng Blue Ribbon. Pumunta ng Blue Ribbon. Tapos tumuloy sa opisina ng isang senador. Oo. Yun nga. Anong paliwanag? Naimbitahan si Mina Dumating ba sa Senado? Dumating si Mina. Mina. Yung representante daw ng WJ. Yes. Aba, ito na, nagka-booking na. Mabubuking na. Ito na yung sinasabi namin isang linggong suspense ito. Pinag-usap-usapan banner sa social media, banner sa mga pahayagan. Yes. Na para bagang ito na ang may dala-dala. At magsasabi tutukoy sa senador na pinagdalhan na obligasyon. Panoorin natin. Anong kwento ni Mina at yung CCTV? Footage. At tika lang, pero yung CCTV daw ata nawala. Totoo ba? Hindi, pinakita. Pinakita. Kasi sabi nila, may balita kayo ng baga na na-delete daw Pang ano lang yan. Pampasarap na kwentuhan. Kasi wala silang nakita sa CCTV. May tagpo ba dyan? Pinaliwanag? Sige natin. Para kayo na po ang mag-smash. Sige nga. Sige na. Yan na mga kababayan ang kwento.
Di ba usap-usapan kay Jinggoy yung diretso? Ang nangyari kay Erwin Tulfo, hala ka mga kababayan, ang nangyari, di ba gusto nilang tugisin ng mga senador na Duterte Black? Ngayon, ang nangyari, miyembro pala ng majority. Anyari, Ping Lacson, the plan is not good. Itbulaga, the plan is not good, ano? Hindi sumasang-ayon yung testigo. My goodness, mga kababayan. Yan kasi, banat ang banat. Majority pala yung diretso. Hindi naman pala miyembro ng Duterte Black. Yung plano is not good. Sabi ng mga komento, Erwin Tulfo, ba't ka namumutla? Hindi pa naman sinasabi na ikaw yung binigyan ng pera. Mga kababayan, namumutla daw si Erwin Tulfo O eto na po yung CCTV na si Miss Mina po. Dumaan pala dito sa opisina ni Erwin Tulfo. Mga kababayan, eto daw yung resibo na magdidiin kay Jinggoy. Mga kababayan, the plan is not good. Diretso kay Erwin. Ala ka, mga kababayan, bookingan ito. Ang tanong, dawit ba si Erwin Tulfo dito? Yare! Ito na ang kwento na magpapatunay sino ang binigyan ng obligasyon. The plan is not good. Ito na po. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor. Doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes sige, po. Sige, tuloy nyo lang po. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly. Nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair.
My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by... Mga kababayan, nako, galit na si Erwin Tulfo. Si Mina kasi dumaan po dito sa kwarto ni Erwin Tulfo. Di ba mga kababayan yung balita? Itong si Beng Ramos po, kay Jinggoy po, staff ni Jinggoy, yun yung bumabalita po sa mga sinasabi nila, Bryce, staff ni Jinggoy, puro sila Jinggoy. Ngayon, staff pala ni Erwin Tulfo, mga kababayan. So ngayon, ito na galit na si Erwin Tulfo. Ba't ka dumaan sa opisina ko? Anong kailangan mo? Dawit ka pala sa flood control. Ala ka, mga kababayan. Ano nang mangyayari? Ito po. Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? So dito na mga kababayan, nagkakalituhan. Ako po mga kababayan. Jinggoy sila ng Jinggoy. Dumaan pala kay Erwin. Yan sinasabi ng mga nagko-comment. Ayan, the plan is not good. Stop pala ni Erwin Tulfo ito. Puro Jinggoy ang banat. Ngayon, anyari? Ba't dumiretso kay Erwin Tulfo? Ala ka! Ngayon, galit na si Erwin Tulfo. Eto na mga kababayan, the plan is not good. Yari na. Ano nang nangyari dito, Soto? Labo-labo na ito. Di ba ang gusto nyo, Duterte Black lagi ang sabit? Ba't dumiretso si Mina dito, kay Erwin Tulfo? Ayun. So, una, Jen, isa-isahin natin. So, nagkukwento yun. Ito na yung Mina. Si Mina. Ito na yung Mina. Ang ganda, Mina Jose. Close kami dyan sa mga Jose. Parang magaganda yung mga Jose. Dating artista ba yan? Yung kamag-anak nila. Ganun. Oo. Gusto ipakilala kita? Hindi, baka ako gusto dumaan sa opisina eh. Wala namang... Imbitahan ko sana eh. Isa-isahin natin. Sige, para sige. malinaw, ha? Oo. Una, totoong may Mina. Yes. Mina ng... Ginto. Mina ng ano yan. Mina ng WJ. Yan, na talagang pumunta. Talagang may construction. Pero ito po ay August 19. August 19 itong pangyayaring ito. Yung may CCTV. Okay. So, yung pumunta, ito kuha ng video ito, August 19 ito. August 19. Okay. Sige. Tuloy. Ibig sabihin, August 19, wala pa yung Bryce Hernandez niyan.
Hindi pa siya lumulutang sa Senado at hindi pa rin siya nagsasalita na may pinakita siyang screenshot na usapan nila ni Mina. Ayun. So kaya natin pinupoint out yung date. Mahalaga po yung date na yun. Malayo pa eh. Oo, yung date na yun kasi yung August 11, wala pa yung Bryce Hernandez, wala pa August yung... 19. August 19, wala pa yung sinasabi yun sa kamera. Wala pa. Yes, okay. So mahalaga po yun. Okay? So sabi nung Mina, hindi naman namin alam na masasabit kami dyan eh. Oo nga naman. Pinakita lang ni Bryce. Oo. Kaya na nanggagalaiti si Senador Tulfo. Dahil parang ang gusto niya, sabihin mo na sa akin kung ano mangyayari. So parang ang dating kung alam namin sangkot ka dyan, hindi ka makakatungtong dito sa... Ayun nga. Ngayon, sabi nung Mina, paano ko malalaman? Paano kung hindi ka naman alam eh? Kasi 19 yan, nangyari yung pagbubulgar. Anong pecha yun? Yung pagharap niya sa kamera? September na yun. September na pala. Yan mga kababayan ng kwento. Nako po, Mina Jose at Beng Ramos tackled at Senate Blue Ribbon. Kay Erwin Tulfo pala pumunta. Pero hindi sinasabi dito mga kababayan na si Erwin Tulfo sabit. Kumbaga, dinaanan lang ni Mina Jose itong kaibigan niyang si Beng Ramos na sinasabi na dawit sa flood control na nagbibigay ng regalo na sako-sakong pera. Yari. Eto. Naggagalit-galitan na si Fotol. Mga kababayan, in other words, kung bibisita ka sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, kailangang magkonsulta ka muna sa manghuhula para malaman kung sasabit ka sa flood control, ano mali. Ayan, malinaw na. Yung pagtatanong ni Tulfo parang takot na takot. Baka ibang kababalaghan yan. Nako, mga kababayan, alam niyo naman ang netizen. Ngayon kasi mga kababayan, pag nabanggit ka na mga testigo, marami ng agam-agam na dawit ka dito sa pagnanakaw na ito. Sabi ni Erwin Martinez, pakisunod naman yung QM Builders, paring Rapi Tulfo. Calm down, Erwin Tulfo. Ba't ka kinakabahan? Naku, Tulfo, mahiya ka naman. Alam na this. Kalokohan yan. Sabi ni Dangkul 23. Ngayon, naging bawal ng bumisita sa kaibigan. Mga kababayan, galit na galit si Erwin Tulfo dito. Na parang may something, smell something fishy. Hala ka. Bago-bago ka lang sa Senado, umano'y bigla ang opisina mo. Erwin Tulfo, yan ang mahirap sa nagmamalinis. Nako po mga kababayan, the plan is not good. Tito Soto. Yan. Diba, hindi na si Marcoleta ha? Hindi na po si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Baka sabihin nyo, bias pa rin si Marcoleta ha, mga kababayan ha? Ngayon, Erwin Tulfo, ba't ka namumula? Malaking kontraktor po ba ang kailangan kapag tumutulo sa balkonahe? Para makontrol ang flood sa balkonahe? Nakakaduda kasi, dapat building maintenance lang o maliit na kontraktor lang. Huli ka, Tulfo. She don't need to tell you kung dadaan siya sa kaibigan niya. Tingnan mo. Ano yung manghuhula? Galit na galit po si Erwin Tulfo. Meow, meow. Wow, wow. Haha, Tulfo, anyari. Ba't dumaan sa kwarto mo? Sa opisina mo ito, si Mina Jose. Dapat investigan din ang mga bangkong dinidepositohan ng milyones sa pera. I-red flag yan. Tulfo, red alert. Kadilyan ng alalay ni Tambi. Noong congressman pa siya. Nako po.
Kaya nagmamadali magpalit ng Senate President. Mabubuko kasi mga pulto, brothers at bilyar. Gina G, yung Tulfo, sige, contempt. Mga kababayan, si Erich, huli, back to Marcoleta na lang. Ayan mga kababayan, yan kasi. The plan is not good. Nate Bulaga si Tulfo. Ayan na. Nadadawit na. Sabi ni gising-gising. Parang wala nang pupuntahan yan. Kasi di pinapatawag mga congressman na sinasabi ng mga diskaya. Tulfo naman, mukhang lalabas ang mga baho nyo ngayon na. Magkapatid nga kayo, sabi ni Katkat. Big time na contraction. Big time na construction, gagawa ng terrace lang. Kaya pala galit na galit, Tulfo Brothers kay Marcoleta. Ayan na. Nako, Erwin Tulfo. Wow, Tulfo, galit na galit. Parang totoo. Mga kababayan, wala man lang matapang na magtanong sa Sunwest. Lusot na ba sila? Bayad na? Binubuli mo, tol, Bakit si Tulfo? Bakit Erwin Tulfo? Bakit si Erwin Tulfo ang nagtatanong doon sa kontraktor tapos may conclusion si Erwin na nagamit ang office niya? Nako po mga kababayan, dinaan sa galit-galitan. Ewan ko sa inyo, ba't nyo binoto yan si Tambi? Bata kasi ni Romualdez yan, lagi kasama dati. Pag nagbibigay ng ayuda, kung si Jinggoy yan, putok na kaya. Kaya si Villanueva kaso tikong bibig ng mga malalaking media. Si Tulfo naman parang guilty. Ben Tambling left the group, yari. Kaya galit na galit ang mga Tulfos kay Marcoleta. Lalabas ang baho, sabi ni Ben Tambling. Ayan mga kababayan. Ito na ang sinasabi natin. The plan is not good. Yung plano nila hindi sumasang-ayon sa plano ng Itbulaga. O ngayon nyo sabihin na may pinagtatakpan si Marcoleta. Pati mga testigo. Yari. Bakit kay Erwin Tulfo pumunta ito? Yan yung mga netizen nagtatanong. Galit-galitan si Erwin Tulfo dito Mukhang sabit Ayan mga kababayan. Anong gusto nyo? Di ba gusto nyo Duterte Black? Gusto nyo isabit sila ngayon. Wala kayong makitang ebidensya. Nakita nyo po? Si Mina Jose. Dito pala kay Erwin Tulfo pumunta. Ala ka, galit na galit sa Erwin Tulfo mga kababayan. Mukhang nagamit ang opisina ko. Hindi pwede ito. Bush. Kaya pala kay galit na galit sa kay Marcoleta O ngayon, anong masasabi ng mga Tulfo Brothers? Sige nga mga kababayan. Pero, hindi sinasabi ni Mina Jose na si Erwin Tulfo sabit. Alam nyo naman yung netizen, naglalaro ang isipan. Bakit pumunta itong si Mina Jose dito sa opisina ni Erwin Tulfo? Ala ka, kaya pala galit na galit kay Marcoleta. Ang mga Tulfo Brothers, mabubuking sila. Sabi ni Mang Kanor, 1985. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Itbulaga na ba? Nabulagaan? The plan is not good? Tito Soto? Pampilo Lacson? I-comment nyo po mga kababayan. Sabit ba si Erwin Tulfo dito? Diba, lagi nilang binabato itong Duterte Black, mga senator. O yan. Kay Erwin Tulfo yung bagsak ng CCTV. Paano ano pa kayo? May CCTV kami. Kay Jinggoy ang bagsak. Nagdala ng obligasyon, nagdala ng sako-sakong pera. Yan. Kay Erwin pala yung bagsak.
Bagsak si Erwin ngayon, galit na galit. Namumula. Galit-galitan, sabi ng mga netizen. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Paki-like po at pa-share, pa-subscribe. Salamat po ng marami mga kababayan, mabuhay po.